Dito po sa paliwanag ng Assistant Secretary ng OVP, si Ortonio, at yung SDO nila dati na si Gina Acosta, ito ba sa pagkakaalam nyo ay tama lang na proseso sa paggamit ng confidential funds po? Tama lamang yung paggamit nila at napakaraming ahensya ng gobyerno ang merong confidential funds na hindi naman natin alam kung saan nila ginagamit. Etong sa opisina ni Vice President Sara Duterte, siya ay naging co-chairman ng NTF-ELCAC, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. So lumalaban sila sa NPA. Pangalawa, siya ay naging DepEd Secretary. Ang kanyang advokasya ay labanan ang recruitment ng mga makakaliwang grupo sa ating mga anak, apo at kabataang Pilipino sa mga paaralan. Kaya tama lamang na mayroong confidential fund at yung paggamit naman nila naaayon naman sa mga standards na ginagawa ng ating gobyerno. Siyempre masabi natin, pinupolitika lang talaga si Vice President Sara Duterte dahil alam naman nila, ito na ang susunod na Pangulo sa 2028. Opo, at patuloy pa rin nilang kini-question yung paggamit ng mga aliases. At ito ay naipaliwanag naman sa nakalipas na ng mga witness din, pati rin yung COA, na wala namang masama at wala namang sinasabi doon sa Joint Memorandum Circular na pinagbabasehan ng kanilang audit na mali. Sa tingin nyo, bakit kaya lagi nila ini-emphasize ito? Bagamat malinaw naman doon na walang mali ang paggamit ng mga alias. Wala ho talagang mali dyan. Dahil kapag gumamit ka ng confidential funds, dapat lahat ng information dyan ay confidential, di ba? Common sense naman po. And for example, tayo ay mga guro at meron tayong kasamahang guro na nagre-recruit sa ating mga estudyante papunta sa teroristang NPA. At syempre, kahit kasamahan natin yon matagal na, gusto natin i-report dahil syempre nag-aalala tayo sa ating mga estudyante. Hindi naman pwedeng pag ni-report natin kay DepEd Secretary o sa kanyang mga confidential agents, 'di ba? Na merong training sa military, hindi naman pwedeng ilagay yung tunay na pangalan natin or else syempre babalikan tayo ng mga teroristang NPA. Normal po talaga 'yan at hindi natin maintindihan kung bakit pinupunto pa nila 'yan, 'di ba? Kahit anong ilagay na aliases diyan, alias nga lang talaga 'yan eh. Tapos ang gusto pa nila ipatawag daw ang Philippine Statistics Authority kung meron bang ganung pangalan. Aliases nga talaga yan eh. 'Di ba? Parang tayo, pinapaikot na lang tayo sa isang sa mga sound bites nila, 'di ba? Katulad nitong kahapon na gumanap na counsel ng prosecution, kung ano-anong sinasabi niya, 'di ba? Sabi niya, scam, mastermind. Naghahanap na lang ng sound bites tong mga 'to na ikakatch ng balita at yung mga ibang media outlets yun naman ang i-headline, di ba? Lagi pong pinapalabas po kahapon ng prosecution na ang Office of the Vice President ngayon, I mean sa ilalim nga ng Vice Presidente Sara Duterte, ang meron lang daw confidential funds. Sa nakaraang mga Vice President, wala naman daw tulad ni Leni Robredo. Hindi po nabanggit yung iba pang mga Vice Presidente pero specifically sinasabi sa panahon daw ni dating Vice President Leni Robredo, wala daw confi funds pero pagdating sa kay Vice President Sara Duterte, meron. Ano ho at ang reaksyon po ninyo at ano pong nais palabasin pala nitong nasa prosecution? Yes, na-interview yung taga-COA, sinabi niya na walang confidential funds dati pero na-prove ng defense team na mayroong confidential funds dati. At kung babanggitin naman na wala si Leni Robredo na confidential funds, that is not a matter, di ba? That is not a point. Because hindi naman ganito si Leni Robredo na lumalaban sa teroristang NPA, di ba? Hindi rin naman siya naging vice chair ng NTF-ELCAC, yung panlaban ng bansa sa teroristang NPA. Hindi rin naman siya naging DepEd Secretary na ang advokasya ay labanan ang mga guro na nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataang Pilipino papunta sa NPA. At hindi naman rin natin masasabi na hindi nag-e-exist yun. Sa 50 years, malakas ang mga teroristang NPA.
At ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda. Puro kabataang Pilipino. Alam natin yan dahil nag-National Youth Commission Chairman tayo. At ang Chairman ng Advisory Council ng NYC ay si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Kaya alam natin ang kanyang advokasya, paglaban sa mga guro na nagre-recruit sa ating mga kabataan papunta sa NPA. Walang ganyang advokasya si Leni Robredo. Kaya kung sasabihin natin, bakit si Leni Robredo walang confidential funds, gusto niyang umupo bilang Vice President ng ganun-ganun lang eh. Eto si Sara Duterte, gusto, kahit Vice President siya, kahit nag-aantay lamang siya sa ipapagawa ng gobyerno, gusto niya meron siyang ginagawang advokasya para sa bansa na makakatulong sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. At yan ay hindi ma-recruit ang ating mga anak, apo, kabataang Pilipino, mga estudyante natin sa hanay ng teroristang NPA. Napakahalaga niyan. Dahil durog na nga ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga teroristang NPA dati mula 89 guerrilla fronts, naging pipito na lamang. Siyempre ang trabaho ng NPA ngayong panahon na ito, i-replenish ang kanilang ranks, mag-recruit ng maraming kabataan papunta sa kanilang hanay. At yan ang pinigilan ni DepEd Secretary, NTF-ELCAC Co-Chairman, Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng confidential funds na yan. Hindi naman natin malalaman yung mga ganong information. Kung walang intelligence at confidential funds, hindi naman pwedeng hulaan yun. Kaya masabi natin, kung gumamit ng confidential funds ang VP Sara Duterte, eto na yata ang pinakamaayos na paggamit ng confidential funds dahil alam natin kung saan ginamit, alam natin ang advokasya ng taong ito para sa mga Pilipino. Pati po yung yung security ng Vice Presidente kini-question, nasa higit 400 daw yung pulis, sundalo yung babantay po sa Vice Presidente. Hindi po nila babanggit yung mga nagbabantay pa sa Presidente mismo. Ano bang reaksyon po ninyo? Alam nyo, kung gusto nyong umikot yung kalokohan nito mga taga-prosecution, di tanungin nila yung witness nila si Madriaga. Di ba sabi ng prosecution, pati ng House, ang nagtayo ng VP-PSG si Madriaga? Di ba yun ang kine-claim nila? O di ba't hindi nila tanungin si Madriaga bakit ganun yung ganun na security team? Pero kidding aside, ang nagtayo ng VP-PSG ay ang dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating AFP Chief of Staff Centino, General Centino. Ito ay dahil alam nila ang uupong Vice President Sara Duterte ay marami talagang nilalabanan na mga kalaban ng Estado. Opo. 'Di ba? Sasabihin natin bakit si Leni Robredo hindi ganoon ang security team. Nanggaling ba tayo sa administrasyon ni Rodrigo Duterte na nilabanan ang maraming kriminal at terorista? At ang magmamana, ito, ang kanyang anak. O wala namang ganung background si Leni Robredo. Pangalawa, ipinagpatuloy ni Sara Duterte ang advokasya ng kanyang ama laban sa teroristang NPA, laban sa paghanap kung sino sa mga nasa guro, sa population ng mga gurong nakapalibot sa kanya, sino dyan ang recruiter ng NPA. Wala namang ganyang advokasya yung ibang naging vice president. Kaya tama lamang na talagang i-beef up mo yung security team ng isang vice president na napaka-aktibo lumaban sa kriminal at terorista ng ating bansa.